So, good day mga kamoma. For today's video, i-update ko po kayo about kay Candy. And ikakwento ko po sa inyo kung ano po yung nangyari kay Candy and bakit ako biglang umiyak. Wait lang. Ano man kailangan natin? Ha? Gutom ikaw? Madaming food sinampo doon sa labas. Tingnan niyo, humihingi ng pagkain. Madaming food doon sinampo, okay? And by the way, i-share ko nga po sa inyo kung paano napunta sa akin si Candy. So, as you can see, I think kasi nga sinampo kasi yung lagi nyong nakikita and sinampo yung nalaman nyo yung kwento niya. Ang bigat-bigat. Ay, nako. So, ayan, sinampo kasi at saka si Candy ay sabay ko po silang inampon. Eto si Candy, kaya ko siya dinala dito sa Jensen, kaya ko siya inampon dahil nung time din na yun is uso din yung sakit sa mga pusa. And si Candy is hindi siya okay and meron po siyang sakit. So as you can see, no, hanggang sa dinala ko si Candy dito, so hindi talaga siya active nung month of November last year. Tapos, syempre, so yung iba kasi nakafocus dito kay Nampo. So, ayun. And, kahapon kasi, ang nangyari is, nung last time, di ba, nag-post ako na pina-anti-rabies ko sila, sinabay ko na si Barn, tapos yung dalawang aso, si Tina, at saka si Val, then sinabay ko si Candy. Dahil nung time na pina-anti-rabies ko si Nampo, hindi ko na sinali si Candy kasi that time, so alam ko talaga na may karamdaman si Candy and kasi kung nakikita nyo, hindi talaga siya naglalaro, tapos sobrang tahimik niya. So kumbaga, which is sa isip ko is baka gano'n na nga talaga si Candy. So, kaya naisipan ko na ipa-anti-rabies para din po sa safety din namin. So, syempre, alam niyo naman na most sa mga alaga ko is mga rescue, kaya prone talaga siya sa rabies. And, you know, para din sa safety namin, as you can see, ang daming namatay sa rabies. So, ngayon, so gusto ko talaga na syempre lahat kami dito is safe, lalo may mga anak ako, mahirap pa naman makalmot ng pusa. Tapos, ayun, hindi natin alam, at lalo na may mga dinadala, lalo na si Barn. So, syempre si Barn galing sa labas, si Val, si Tina. So, ayun. Tas kahapon, ayun nga, tinawag ko si Candy. So, sabi ko, bakit parang iba? Hinihingal talaga siya. So, hingal na hingal si Candy. And ayun, yung eyes niya is parang hindi siya nagbi-blink. So, kinakabahan ako. Kaya, grabe, bigla akong umiyak. And ayun, so, syempre, ganyan talaga tayo kapag nagkaroon ng sakit yung mga alaga natin. So, biniblame talaga natin yung sarili natin. So, syempre, natutrauma pa ako sa pagkawalan ni Mingkoy. So, 'di ba, kung nakikita nyo, grabe as in nagkasakit talaga ako ng ilang weeks. And ayun nga, dahil sobrang stress, sobrang pag-aalala kasi namatayan ako ng auntie, tapos sumabay si Mingkoy. So, kaya grabe yung yung trauma ko. So, hindi nyo alam na outside sa camera, yung bigla ka na lang umiiyak, biglang tumutulo yung luha mo, biglang hindi ka makatulog. Lalo na kapag naalala mo yung mga ginawa ninyo, yung moment ninyo, and lalo na kapag umuwi ako sa bukid. You know naman sa bukid, si Mingkoy talaga yung hari-hari doon katulad ni Uncle Fifi. So, kumbaga siya yung panganay namin doon. Actually, mas matanda pa si Mingkoy kay Uncle Fifi. So, kaya syempre masakit sa part ko. Kaya, tapos, alam nyo, ginawa ko, so tumawag din ako kaagad kay Meow Mi Minmin. Ganyan kasi kami ni Meow Mi kapag
yung may something, may good news, may bad news, yun, nagtatawagan kami sa cellphone. So, umiyak talaga ako. Tapos yun nga, so sabi niya, magpakulo ako ng luya at saka asukal. Kaya yun yung ginawa ko kahapon. Tapos as you can see, yung tenga talaga ni Candy, grabe yung mga ugat. So, parang siguro yung dugo niya ba is, basta parang naapektuhan na something. So, talagang, syempre yung feeling ko talaga, that's because of anti-rabies kasi hindi nga siya healthy. So, lalo't may sipon din siya. Kasi usually talaga lahat naman ng alaga ko pinapa-anti-rabies ko and okay naman, wala talagang problema. Kasi para din talaga yun sa safety naming lahat. Sa mga nagsasabi din na kaya nagkasakit yung mga alaga ko kasi lagi ko silang pinapaliguan. Actually, kung tutuusin sa 1 year, minsan dalawang beses or 3 beses lang sila. Minsan nga 1 beses lang sa 1 taon na nakakaligo yung mga alaga ko. So, hindi ko sila lagi-lagi na pinapaliguan. So, ayun nga, nung pinag first aid ko si Candy, so yun, pinainom ko siya nung luya na merong asukal. So, nung after hapon, so ayun, chinek ko siya. So, medyo nakaka-recover siya. And this time, unti-unti din siya nakaka-recover and hoping na gumaling siya, no. Pero ganyan na talaga siya, is very quiet talaga siya, behave lang. So, hindi katulad ng ibang kitten na takbo dito, takbo doon. Siya talaga sobrang kakaiba. So, basta I am doing my best for Candy. And, ayun, as you can see, bumabalik na rin siya. So, ganyan talaga. Medyo okay yung paghingal niya this time. Unlike kasi kahapon, grabe talaga. Para siyang namamaalam. Kaya, ayun, bigla akong napraning. So, hindi ko talaga maiwasan. And, ayan. So, please, help me to pray for Candy. You know, kahit sabihin na natin, kahit yung feeling mo ubos na yung luha mo pero hindi mo talaga maiwasan na gano'n yung kapag mawalan ka ng minamahal na alaga dahil tinatrato kasi natin sila na family, as in anak talaga natin sila, So, ayan, may mga alaga din ako dito na mga sinisipon and ayun, nakafocus lang ako sa vitamins and then isda, sabaw, tapos kalabasa. So, yun yung pinapainom ko sa kanila. Ay, naglilinis na sinampo sa katawan niya. The rest, yung iba, sarap na ng tulog. Bakit mas gusto nyo dito sa baunan, samantala meron naman doon sa labas? And anyway, thank you so much din sa mga nag-bash sa akin na irresponsibleng parents dahil lang sa pagkakamali ko. So, it's okay, no problem. So, okay lang talaga. And that's normal. Hindi rin kita masisi kung ganyan ang tingin mo sa akin na isang irresponsible parents. And at least, I'm doing my best, everything, lahat talaga. So, hindi ko naman sila pinabayaan. Ginawa ko yung best ko. Kahit magkautang-utang pa ako sa pagkain nila. Ang importante, makakain sila. Masarap yung pagkain nila. And hindi ko sila tinitipid. Unlimited food. Laging may sobra. Kaya yun, minsan puro laging puro swipe yun sa credit card ko, sa mga pagkain nila doon napunta. So, it's okay lang kahit anong ibato nyo sa akin na masamang salita, na hindi magandang comment, it's okay. Kasi alam ko naman maraming nagmamahal sa amin and marami naman nakakita ng mga ginagawa ko and marami pa rin naman na nagtitiwala. And I'm sure sa 100%, so hindi talaga maiwasan na merong mga 10% na mga negative people. So, anyway, thank you so much. So, sana tuloy-tuloy po ang paggaling ni Candy. Maraming salamat mga kamuma.